Sabi ni Atty. Larry Gadon, sa ayaw at sa gusto mo, mapapaisip ka talaga minsan at magtatanong kung may utak, puso at kaluluwa itong mga dilawan eh. Bumagyo, Aos Duterte. Lumindol, Aos Duterte. Nag-alboroto ang bulkan. Nakita ko kasi po, Student Christian Movement of the Philippines. Sabi dito, Duterte pabaya. Pahirap sa bayan. Aos Duterte now. Lumindol, Aos Duterte. Nag-alboroto ang bulkan, Aos Duterte. Bumaha, Aos Duterte. Tumaas ang presyo ng gas, Aos Duterte. Bumaba ang presyo ng gas, Aos Duterte. Pandemic sa buong mundo, Aos Duterte. Walang quarantine, Aos Duterte. Nagka-ECQ quarantine, Aos Duterte. Magbibigay ng cash incentive, Aos Duterte pa rin. If you are not part of the solution, huwag na tayong maging party pa ng problema. Ikaw na yung magbigay. Samahan ko na si Francis Leo. Pakinggan na lang niyo yung appeal niya. Bumunot na kayo to the senators. Imbes po na magalit kayo kay Yorme na nagbigay na ng milyon-milyon, matagal na, galing sa kanyang talent fee, bumunot kayo Bong Revilla, Senator. Ikaw, Ping Lacson, imbes na post-post ka dyan, at saka si Kiko, imbes na binigay mo doon sa mga pasaway, yung 2 months na sweldo ninyo, i-allocate na ninyo, at least dyan sa barangay ninyo. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Welcome dito sa ating programa, Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas. Mula rito po sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Bicol Region, Philippines, the land of Ophir to the world. So mga kababayan, marami tayong pag-usapan. Yung ECQ, yung lockdown dito po sa Intan Luzon, extended na po. Pero kagabi, mga kababayan, yung ating Pangulo ay lumabas sa telebisyon and discussing many things, including the possible conflict and pagkaubos ng pera ng bayan. So, this is, a very serious, thing, mga kababayan, na ating pag-uusapan ngayong umaga. Pero lagi nating sinasabi, do not be troubled, para makapag-isip tayo ng maayos sa paganda as we face this invisible enemy. Ito pong invisible enemy, mga kababayan, na COVID-19, created by visible enemies. Kung yung kalaban natin, invisible, yung brain ng kalaban natin, mga visible enemies. Mga kababayan, and sabi ng ating Pangulo, yung 270 billion pesos na budget that is being released today till next month, kulang pa ito. And tama yung ating mga discussion, mga kababayan. We have to produce. Pag hindi tayo nag-produce ng pagkain, iwan ko lang kung saan tayo pupulutin, mga kababayan. And pag-usapan din natin yung mga complaints galing sa mga mamamayang Filipino na gusto nila lahat mabigyan. Yung mensahe po ng ating pamalaan, yung mga can affords, sabi, can afford,
wag na muna po daw tayo. Ay, ba't kasama tayo doon, ano? Kin-afford? Di ko po sinasadya na may sama ko yung pangalan ko. Nag-aalangan ako na isama ko doon sa kin-afford. Kaya lang, slip of the tongue, ayan na ninyo, kakayanin natin na maka-afford. Diba? Hindi na daw kasama. So kung hindi po ninyo ito maintindihan, di, Aus Duterte. Sabi ni Atty. Larry Gadon, bumaha, Aus Duterte. Nawala na yung baha, Aus Duterte. Mamaya, mag-usapan natin yan. Ang galing talaga itong si Atty. Larry Gadon. Attorney, salute to you. Ayos ka. Isama kita sa discussion. Kapon si Francis Leo Marcos. Nakita ko inaaraw-araw ni Francis Leo Marcos yung panawagan. Yung mga mayayaman, magbigay na po kayo. Kinagalit ninyo si Francis Marcos. Ngayon, mga kababayan, pag-usapan din natin itong, hindi ako nang gagatong, Hindi ako nang gagatong. Ang nanggagatong po sila, yung mga globalist. Ikaso ba naman sa kinaso, yung China, before the United Nations, ano nga yung United Nation? Dali lang po, UNHRC, United Nations Human Rights Commission. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, they're actually adding fuel to the fire. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo, pag-usapan natin ng maayos ito, there is a looming conflict. I can see that. Mga kababayan. And yung mga hindi naniniwala po, okay, huwag kayong maniwala. Ako din, ayoko din sanang maniwala. Kailang ito yung laman ng mga, ito yung laman, mga kababayan, ng balita. And not only that, the propaganda by the globalists that are unleashing black propaganda and lies against China. And this is, the news published by Yahoo. Yahoo.com. May nag-react. Blina ko nga kanina. Ito niya si Dante Maravillas. Taga Davao yata yon. Blinak ko na po kayo. Kung ano-ano na daw yung pinopost ko, bakit hindi po ninyo pagalitan yung yahoo.com for publishing that news? Ang nagsulat po, hindi ako nag-invento ng kwento. Hindi ko po gawain ng tahi ng kwento, hindi. I'm just connecting the dots. Hindi man po yun masama yung you connect the dots. Di ba? Pero yung mag-imbento ng kwento, hindi natin gawain po yun. Sabi po sa balita galing sa yahoo.com, China wants to use the coronavirus to take over the world. Sabi ko sa inyo. The globalists are manufacturing stories and developing case against China.
Tama yung sinasabi ng ating Pangulong, hindi niya mabitawan, discussing about war. Gagabi sa kanya pong pagsasalita, mga kababayan, on television, nabanggit niya yung giyera. Di man niya sinabi, mga kababayan, na magkakagira na. Di man niya sinabi. Pero anya yan, mga yan. Siyempre, anya, gustong-gusto nila ng giyera. Yun ang sinasabi ng ating Pangulo. Kasi sino yung bibili ng mga armaments nila? Kala ninyo, tingin ninyo, sino yung pinariringgan ng ating Pangulo? Sino anyang bibili ng mga ammunitions nila kung walang gulo? Sige, gatong anya nila ng gulo. Baka narinig ng ating Pangulo yung ating mga sinasabi rito. Sabi ko sa inyo. So, pag-usapan po natin, mga kababayan, hindi para takutin kayo, kundi, sabi ko, to give you information and insights so that yung ating mga preparations po, physical preparations and spiritual preparations lalo na. Ako, sabi ko sa inyo, I am giving weight more on the spiritual preparation. Kasi po, yung kalaban natin dito, hindi man po talaga nakikita. Yung ating Pangulo, mga kababayan, hindi na makatulog daw siya. Nagisigan niya ako, hindi na ako makatulog. Tinitingnan ko sa labas. Paano kaya ito? Paano kung maubos na yung pera natin? The future, mga kababayan, is very, very difficult. That is from the mouth, mga kababayan mismo ng ating Pangulo. Panoorin ninyo yung latest niyang public statement. Panoorin ninyo. And you analyze kung gaano kabigat ang problema na kinakaharap ng ating bansa, ng ating gobyerno at ng mundo. Doon ninyo makikita po ninyo at mapifeel ninyo kung gaano kabigat. Then, pag-usapan din natin itong balita galing doon sa Ecuador. Alam po ba ninyo na sa Ecuador, ang shortage ngayon, mga kababayan, taol, there is a shortage of coffins in Ecuador this time. Baka gusto ninyo mag-supply doon ng yung mga purinarya, yung mga gumagawa ng taol din yun sana, no? Kabaong. Mananawagan tayo kay Padre Damaso Cabaong Reyes. Saan ka nagpagawa ng ano? Saan ka po, hindi na nagpakita si Cabaong Reyes? Ay, Damaso, Cabaong Reyes, saan ka nagpagawa ng kabaong na pinagpaparada mo dyan sa ano, during protest? Pagsabihan mo na lumarga kayo, papunta doon sa Ecuador kasi doon may shortage sa coffins. Sabi ko sa inyo, hindi lang pagkain yung shortage ngayon. So, itong ating programa, as usual mga kababayan, natin sa inyo ng napakagagaling na products from Malaysia. Anti-aging, reverse aging, revitalizing serum, pinapahid twice sa muka. So, unahin po natin mga kababayan itong extension. Alam na po siguro ninyo kasi breaking siya ngayon. So, as I was telling you, last week pa natin ito pinofloat
that an extension of the enhanced community quarantine or other known as lockdown dito po sa Interluzon is very, very likely. And now, ngayon pa lang mga kababayan, it is announced by Secretary Nograles that the lockdown will be extended for another 15 days, ending on April 30. Mga kababayan, bakit natin nasabi in advance before pa na nasabi ng mga politicians dito sa ating bansa, especially by Congressman Joey Sarte Salceda. Siya yung nagpo-post nito eh. Alam natin kasi it is based from the statement of the World Health Organization. As I was telling you mga kababayan, ang nagtitimon, tama ba yon? Timon. Kung sa barko, the captain of the ship of the world, in which this country is just a part. Ang kapitan na ngayon, mga kababayan, hindi na yung mga presidente ng mga bansa. Baka nga ipagpanalangin natin yung ating Pangulo kasi matanda na yung ating Pangulo. Panalangin natin that the President would be protected against the COVID. Nagkikita ko yung Pangulo, nag-iikot, walang tigil sa pag-iikot kasi presidente siya eh. Wala siyang mask na ginagamit. Yung ano po, alam ba ninyo? Yung Prime Minister ng England, British Prime Minister, nasa ICU ngayon. Ngayon, breaking siya. Transferred to the ICU, Intensive Care Unit, kasi mabilis yung paglala ng COVID after he was diagnosed positive. Pero yung Prince ng Britannia, si Prince Charles, matanda na, yun ang nakapagtataka eh. Wala nang COVID. So, yun mga kababayan, panalangin natin yung ating Pangulo. Now, in his speech, hindi man actually speech yun eh, yung kanyang pag-usap sa atin, mga kababayan kagabi, makikita mo yung bigat and sabi niya, is inclined to extend as proposed by the Interagency Task Force. Mga kababayan, and this time, binaba na po yung official announcement. It was released. It is extended. As I was telling you, alam na natin na extend yun per dictate of the World Health Organization. Kasi, last week pa po nagsasalita yung, yung representative ng WHO dito sa ating bansa. Ang sabi niya, mga kababayan, warning us that a premature lifting of the enhanced community quarantine will just, will do harm than good. Tama nga. You see? So, mga kababayan,
yung ating bansa bilang isang maliit na bansa, wala man tayo pong magagawa dito, especially in this crisis, it is a health crisis. Sabi nga ng ating Pangulo, dependent tayo sa sasabihin ng mga experts, health experts and scientists. Science niya ito eh. Ako dito yung gagawin ko. Titimon-timon lang ako. Siyempre ako ang presidente. So, ang sabi ng ating Pangulo, mga kababayan, sana nga niya, makaya natin ito. Hindi ito makakaya, mga kababayan, ng Pangulo lang. Kaya nga yung appeal niya sa atin, lockdown na lang niya kayo para matapos na ito. Para wala nang ma-infect. That's the, tawag dito, that is the only solution to this, to kill the virus, is to starve the virus sa pamamagitan ng social distancing at lockdown, mga kababayan. Kasi, tulad ng sinasabi po nila, pag wala nang nalipatan yung virus, it will just die, mga kababayan. At yung mga lumalabas, kasi di man pwedeng hindi tayo lalabas, kaya nga po may quarantine pass at bukas pa rin yung mga malls, at least yung grocery, dapat mag-mask po tayo. Because it is airborne. Sabi nga ng ating Pangulo, nakita din pala niya yung demo na ginawa, mga kababayan, ng Japanese doctors, scientists. Ano sabi doon? It is airborne. The droplets, mga kababayan, that contains the virus could be carried out by winds. Kaya nga dito, mga kababayan, sa amin, nandun kami sa taas, papahangin sana. Ayun, yung neighborhood, may mga nag-uusap-usap doon. Nag-iipon-ipon at nagtutuning-tuning. Baba na lang. Malakas yung hangin. Sabi doon, mga kababayan, sa mga latest studies and research, kahit yung pagsasalita mo lang, hindi na humatsing. Pagsasalita mo lang and breathing, yung paghinga, 3,000 na, nanonood sa atin, pwedeng makapag-transmit, mga kababayan, ng COVID. Yung hininga mo, tatama. Siyempre, pag nagsasalita ka, lumalabas yung hangin. And you inhale and exhale. Then, tatamaan ng hangin. Kung lumabas yung virus doon sa carrier, then, mahinga. Dumapo doon sa mukha, mga kababayan, ng nasa harap mo or from a distance. Kasi carried by the, by wind. Sumama sa air, mga kababayan. Then you become infected. Tingnan anya ninyo yon. Kaya importante, you stay indoors. So pakinggan na lang po natin, mga kababayan, yung advice ng ating Pangulo. At patuloy natin po siya na ipanalangin, mga kababayan. So that's one.
brace for this extension, mga kababayan, of the enhanced community quarantine. Because of this extension, mga kababayan, can we now be assured na wala ng extension pa? Sabi ng ating Pangulo, habang siya nagsasalita, di ko niya alam kung kailan ito matatapos. Sabi ko, sinasabi lang na mga kababayan ng ating Pangulo kung ano ang kanyang nararamdaman. And possibly, nakikita din niya kung ano ang situation sa labas. Much that he likes to lift it after the lapse of 15 days. Kung ang sitwasyon, mga kababayan, ay if the situation does not warrant the lifting. Ganyan sinasabi ko sa inyo. Ako ayaw ko ng ganon, ng extension pa. Okay ito sa akin. Hanggang April 30. Pero pag lumampas pa ng April 30 po, medyo mabigat na po yon kasi wala tayong economic activity. Kahit nga kami, yung supply chain, apektado na po. Yung production mo, you consume without production, ano mangyayari sa inyo? You will be depleted. Yan sabi ng ating Pangulo, hindi man niya tulad yan ng Pasig River, daloy ng daloy, hindi siya na, continuously. Pero yung pondo ng ating gobyerno, that will be the next topic na ating pag-usapan, Kuya. May border niya yan. Tama. That is why, mga kababayan, the President is asking the Finance Secretary to look for additional fund. Medyo nagbiro na nga yung ating Pangulo, kahit mabigat. Baka naman twist ninyo yun na inuutosan ng ating Pangulo. Flowering words lang yon ng ating Pangulo. Na ang ibig lang niyang sabihin, kung sa Bicol, magdisponer ka. Ano yun? Sa Tagalog? Dumiskarte ka. Maghanap ka ng pera. Mangutang. Magnakaw ka na lang anya. Wala akong pakialam. Telling Dominguez to look for fund. Kasi magugutom niya yung mga tao. The 270 billion na ngayon, pinamimigay na nag-aaway-away na nga sa barangay. Kalakuan niya. Yun ang mga pinopost dito ng mga pabiro. Akalaan niya ninyo, 8,000 yon? Hindi. Mali yung pakarinig ninyo. 8,000. Yung ligo na sardinas. Pabiro lang po yon. Pag hindi ninyo natanggap, the poorest of the poor, mga kababayan, magreklamo kayo. I-viral ninyo sa Facebook para mabigyan ng aksyon makarating sa ating Pangulo. O magreklamo kayo sa mayor. Kung wala kayong tiwala sa mayor, we have other officials na pwedeng tawagan. Yung DILG. May numbers yung DILG. Tawagan po ninyo. Yung 5,000. Kasi nagkakalituhan po, mga kababayan. Iba yung sinasabi ng mga nasa front line sa DSWD kaysa sa sinasabi ng mga officials natin sa taas.
referring to households. Pag sinabing household, sabi ni Cayetano, mga kababayan, opposed to the statement ng may isang recorded po yung sinasabi ng taga-DSWD yata yon. Isang bahay, isang form lang ng SAF. Yung form na dinidistribute para makatanggap ng amelioration. Pinaliwanag mga kababayan ni Cayetano, based sa kanilang inapprove na budget, binilang po hindi bahay, hindi houses ang binilang, kundi households. Ang ibig sabihin, itong bahay, alimbawa namin, ang nakatirang pamilya kasi nag-asawa na yung anak ko, may sarili na rin siyang pamilya and registered as family. Household siya ang tawag doon. Dalawang form ang dapat ibigay. Kung may nagrenta sa bahay, another family, household, tatlong form ang dapat ibigay. So, dapat po malinaw yon sa inyo mga kababayan. Pag binigyan kayo ng isa at nandun sa household ninyo dalawang pamilya, magreklamo po kayo. I-viral ninyo. Tama po? Kasi naman, hindi ko maintindihan kung bakit hindi na orient yata o sinasadya ninyo. We appeal to the DSWD officials. Please explain thoroughly to your staff kung ano yung guidelines. Paki-explain po para maiwasan yung kaguluhan. Yung iba, baka sinasadya po ninyo, baka pagdating ng oras, yon ang ikawala ninyo ng trabaho. Di ba? Hindi kayo sasantuin ng ating gobyerno kasi ginugulo ninyo yung implementation. Napakalinaw ng paliwanag, huwag na ninyong guluhin. Sabi nga ni Chinkitan, think negative. Hindi na positive. Chinky, palitan mo na yun. Na ching positive. Kasi may COVID. Pag tapos na yung COVID, balik mo yung ching positive. Meantime, ching negative. Anip kayo. Sabi ni Chinkitan, if you are not part of the solution, you are part of the problem. Be part of the solution, not part of the problem. Lag na kayong tutulad dito sa kaya nakakakuha ng tawag dito, nakakakuha ng butas itong mga dilawang salot dito sa ating bansa. Laging nakikita nila yung problema. At yung problema, wala man silang solusyon. Mga kababayan, sa problema. Patuloy tayo mga kababayan. Sabi ni Atty. Larry Gadon, sa ayaw at sa gusto mo, mapapaisip ka talaga minsan at magtatanong kung may utak, puso at kaluluwa itong mga dilawan eh. Bumagyo, Aos Duterte. Lumindol, Aos Duterte. Nag-alboroto ang bulkan. Nakita ko kasi po, dito, yung Student Christian Movement of the Philippines. Nandun yung yellow, yung pari, religious, tapos mga workers. Sabi dito, Duterte, pabaya.
pahirap sa bayan. Oust Duterte now. Yan sabi dito. Lumindol, oust Duterte. Nag-alboroto ang bulkan, oust Duterte. Bumaha, oust Duterte. Tumaas ang presyo ng gas, oust Duterte. Bumaba ang presyo ng gas, oust Duterte. Pandemic sa buong mundo, oust Duterte. Walang quarantine, oust Duterte. Nagka-ECQ quarantine, oust Duterte. Magbibigay ng cash incentive, oust Duterte pa rin. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. So, pag hindi po tayo, if you are not part of the solution, huwag na tayong maging parte pa ng problema. Huwag tayong gagaya dito sa mga mga dilawan, wala silang tinitingnang panahon. Laging oust Duterte lang. Mga kababayan, tulungan na lang po natin ang ating Pangulo. Kasi makikita ninyo ang kabigatan. Hindi nga makatulog yung ating Pangulo. Thinking of where he can get additional funds. Mga kababayan. Kasi sabi ko nga, yung 270 billion, yung allocation pa lang itong pera, this is only good for 2 months. So, meron pa niya, may makukuha pa tayo. Mga 300 billion yung pera natin. Minus 270, 130, ano? Tama. 130 billion na lang sa madaling sabi. Kaya sabi, yung natitira, saan na tayo kukuha niyan? Kung alimbawa, humaba pa, mga kababayan, yung panahon na kailangang i-lockdown yung ating bansa. You see? Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, prepare for the worst. At huwag nating iasa masyado sa ating gobyerno. And this, mga kababayan, come to the third topic natin, Kuya. The appeal of this government. Yung mga can affords po, those can affords, the appeal of Secretary Nograles. Huwag na tayong, tawag dito? Huwag na tayo makisali pa. Ako, isama ko na yung sarili ko, kahit nag-alangan po ako na isama doon sa mga can afford. Yeah, totoo yan. Medyo, kasi nasanay kasi ako sa napakahabang panahon, laging sinasabi ko sa sarili ko, tayong mga mahihirap, mali pala yun. Kaya ayoko nang maging mahirap. Mindset pala yun eh. Kaya pala taghirap kami noon. Kasi lagi kong sinasabi, tayong mga mahihirap, o kayo mga kababayan. Mahirap kayo, hindi. Yung mga nanonood sa atin. Kahit mahirap po kayo, huwag na ninyong sabihin mahirap kayo. Sabihin ninyo, can afford ako. Kasi pag napakinggan yun ng ating Panginoon, yan na niya yung mindset mo. May kasabihan po tayo, mga kababayan, kung ano daw yung lagi mong iniisip, yun ang pupuntahan mo eh. Be careful of what you
you wish, what you think, what you say. Every day. Natutunan ko yan dito sa mga seminars namin sa Firmax. Totoo nga po, nang hindi ko na sinasabi na tayong mga mahihirap, hindi ko na sinali yung sarili ko. Medyo magaan. Kaya po, I appeal to you, can affords. Yung mga kasama kong can afford na rin, may pambili kang bigas, can afford ka. Na hindi mo na iasa sa in times of disaster kasi kahit papano nakapag-ipon ka ng nakapagtago ka ng para sa ganitong situation, emergencies. Huwag na tayong makisali. Kasi may mga tao na, di ba niya tayong lahat taxpayers? Yun ang punto nila. Bayad tayo ng bayad sa gobyerno. Pagkatapos, pagdating ng oras, itong emergency, lahat naman ay tayo na perwisyo, mayaman at mahirap. So, you are still expecting to receive 5,000 and 8,000 pesos. Ang pakiusap po ng ating gobyerno, yung can affords po, huwag na kayong makisali. And in this budget, you are excluded. 18 million lang po ang binadgetan para dito sa amelioration. 18 million. We're around 26 million. Narinig ko sa ating Pangulo kagabi. Kala ko 25. 26 pala. Kasi, ang ibig sabihin nun, the balance, 18 million, composed of the poorest of the poor and kasama daw dito, yung, tawag dito, yung middle class, kasama sa 18 million. Alam nga naman yung maganda na yung pamumuhay ninyo, milyonaryo at bilyonaryo. You expect na bibigyan ka pa ng barangay ng 5,000 at 8,000. Sobra naman yon. Ikaw na yung magbigay tulad ng sinabi ni yung challenge ni Francis Leo Marcos o yung mga samahan ko na si Francis Leo o yung mga neighborhood ni Francis Leo. O huwag na kayong magalit kay Francis Leo Marcos. Tigilan na ninyo. Pakinggan na lang niyo yung appeal niya. Kung medyo mabigat yung dating sa inyo, ayan na ninyo. Bumunot na kayo, kaya nga, uulitin ko yung appeal to the senators. Imbes po na magalit kayo kay Yorme, na nagbigay ng milyon-milyon, matagal na, galing sa kanyang talent fee, bumunot kayo Bong Revilla, Senator. Dadrama ka pa. May pa drama-drama ka sa live streaming mo. Ikaw, Ping Lacson, imbes na post-post ka dyan, at saka si Kiko, imbes na binigay mo doon sa mga pasaway, yung 2 months na sweldo ninyo, i-allocate na ninyo, at least dyan sa barangay ninyo. So, ulitin natin yung panawagan. Nagmamakaawa na po kami sa inyo, mga senador. Bawasan naman po ninyo yung sweldo ninyo at least 2 months or kahit 1 month man lang. Please lang. At idagdag doon sa barangay ninyo or sa kung saan yung bayan, idagdag sa ibibigay na tulong sa ating sa inyong mga kababayan. What is 1 month or 2 month salary? Lalo na yung tulad ni Franklin Drilon. Ay, imagine si Franklin Drilon po. Pag-upo ng ating, ng mga Aquino, nando na yon.
Ilang taon na si, sa gobyerno? More than 30 years na yata. Tanong, Franklin Drilon, unasan ka na? Hindi mo man lang makita yung kaluluwa ni Frankie Drilon. Hindi mo makita ngayon. You see? Yun ang nakakalungkot. Kaya in case kumandidato itong si Leo Marcos, ipalit natin. Yan lang sabi ni Leo Marcos, sulaman siyang plano sa politika. Iwan ko. Itulak natin. Si Francis Leo Marcos, itulak natin sa politika. At least, tingnan mo. Pribadong tao namigay. Yung nasa gobyerno, iilan lang yung namimigay. Yung mga congressmen, appreciated natin, 1 month salary, okay na yun. Isa na, mga kababayan, tulad ni Lolong, si Lolong Lagman, paka-upo ni Cory, parang si Drilon. Kahit 1 year siguro, mga kababayan, ilang taon na sa government. Di mo man lang ma-share 1 year? Di ba? Alay. Pag December pa, yung panahon ni, remember, panahon ni Panot, yung bonus nila, 1 million, 1.5 million, bonus lang yun. Mahina niya yung 500,000 pag December. Alam niya, sabi ko. Panahon ni Panot, fiesta. Fiesta palagi. At yun ang gustong-gusto nilang leader, kaya galit sila kay President Digong. Galit sila. Sabi ng ating Pangulo, hanap ka. Hindi pwedeng magutom yung ating mga mamayan. Kaya lang niya, paano kung di natin alam kung kailan ito matatapos? Yung speech, mga yung statement ng ating Pangulo, nagsasalita siya kagabi. Daming paputol-putol. Alam po ninyo kung bakit? Dami siyang paputol-putol. Ang daming pumapasok, gumugulo sa kanyang isipan, na gusto niya sanang sabihin, kaya lang baka niya lalong mag-alala yung ating mga mamamayang Filipino. Hindi na niya dinidiretso. So, wag na po tayong yung mga can afford the appeal of this government. Wag na tayong makisali pa dito. Okay? Napakaliit ng halagang yon. 5,000? 8,000? Baka nga isang kain lang ninyo po yon. Isang kain sa restaurant. 5,000. 8,000. Kulang pa yon. Yung mga mayayaman, kakain. Tulad ng magkano yung binayaran doon? May nag-invite sa amin. Mahal. So yun po yung pakiusap natin. Tumulong na lang po. Okay? Now, yung iba, tina-challenge din tayo. Tumulong na po kami. Tumulong na kami. Of course, ang inuna namin yung mga members ng aming family. Para naman, wag masabi niya, si Mr. Maravillasan niya, salita ng salita, hindi man namimigay. Namigay na po kami. Of course, yung uunahin namin, members of the family.
tulungan namin. Sige, dala kami doon, pagkain, etc. Kung ano, pangangailangan. Bakit ganon? Ganon din po kayo na mga may kaya. Kung may mga, yung immediate ninyong family, yun na muna. No, bakit hindi kami pumunta doon sa ano? Still, the government is giving money. And yun ang mga kababayan, kailangan din nating maging masinop. I ask you people of the world listening right now sa ating live streaming. Sana po mali yung aking analysis, but sa nababasa ko po, sana nga hindi totoo yung lahat kong nababasa. Kasi masakit at medyo mag-aalala po talaga tayo, kahit ako nag-aalala. United States and Europe governments are preparing for the worst case scenario. As I was telling you, their projection, mga kababayan, the COVID and yung minimension ni Bill Gates na another epidemic, it could last for 18 months. Sabi nila yan, hindi ko po sabi. Binasa ko na po sa inyo yon last week. Galing sa mainstream. That's the news. Statement mismo, mga kababayan, galing sa bibig ni Trump. Habang sinasabi ni Trump na kailangan niyang we rebound kaagad. Pero yung ginagawa niya, iba sa inilalabas ng kanyang bibig. Kasi, sa totoo lang, of course, alam niya yung nasa paligid. He has A1 information, just like the President. Kaya you analyze, mga kababayan, yung statement ng ating Pangulo. Di niya ako makatulog, baka niya maubos na yung. Saan tayo kukuha ng pagkain? Kausap ko niya, hindi ko na niya sabihin. Pero I was assured na makakabili tayo. Yung bigas po ang sinasabi ng ating pakinggan niya po. Pero niya, siyempre, because of this emergency, kung sabihin nila niyan, hindi mo na niya kami magbebenta. Wala tayong magawa. Nang marinig ko po yon, hindi na ako nagtaka. Kasi po, di ba nabanggit ko sa inyo dito sa ating programa, may viewer tayo sa Hong Kong, nag-chat sa akin, matagal kami nag-uusap baka nga nanonood siya ngayon. Pwede ba kitang banggitin? Taga rito sa amin Sabi niya, yung amo ko niya, nagpa-panic buying na ng bigas. Hindi ko sinasabi, hindi ko po kayo inodyo ka nag-panic buying Kinikwento ko yung chinat sa akin ng ating viewer dyan sa Hong Kong, yung amo ko niya. Kasi niya, sinabihan daw siya, na yung Vietnam, ayaw na daw na mag-import ng bigas o mag-export ng bigas sa Hong Kong. Ayaw na. Para din kasi sa konsumo nila. They want to, secure their supply of rice amidst the pandemic. Kasi yung production nga po,
apektado yung production. Plus, lockdown yung bawat bansa. So, nagpanic buying yung amo niya. Alam mo yan, Sir Dante, dito, yun sabi ng amo ko. Ayon, narinig ko sa ating Pangulo, yun din yung statement niya kagabi. Paano niya yung ano? That is why po, kahapon, nauna na tayo. Eh ngayon, sinasabi ko sa inyo, brace for the worst. Mga kababayan, kung may pasok kayo, kung may backyard kayo dyan, magtanim na po kayo ng kung anong tatanim ninyong papakinabangan natin, pakikinabangan po ninyo. Lalo pa kung may mga lupa kayong malalawak, taniman na po ninyo ng yung mga madali lang. In fact, may pinost dito sa atin yung isa sa mga tingnan ninyo sa aking awag dito. Sa timeline ko po. Ito na po ang gawin natin. Cobig 30. Cobig 30. Parang taga rito ito sa amin. Katanduanis yata to. O, sabi dito. Let's do Cobig 30 Challenge. Community veggies you can grow in harvest in 30 days. Mechanics. Post your Cobig 30 photo. Put a caption on the photo. Name of the Cobig 30 date planted and date of harvest. Tag 30 friends. You want to be part of this challenge. Parang katanduan ni yata to. Yung mga vegetables po na pwedeng i-grow natin for 30 days, kangkong, pitsay, lettuce, onion leaves, colitis, kamote tops, alugbati, radish. Kita ninyo? At least hindi na natin bibilin kung tayo'y magluluto. Pipitas ka na lang sa backyard mo. Bakit kailangan gawin natin ito? Baka po magka-problema tayo sa pagkain. Yung bigas, mga kababayan, yung mga alternative kung magwala-wala yung bigas natin in the future. I remember yung panahon ni Marcos. Nagka-shortage mga kababayan sa production ng bigas. Sa supply ng bigas. Ano yung alternative? Mais. Kaya nagka-bigas mais noon. Hindi ako kumakain noon. Sabi ko sa nanay ko, ayoko niyan. Iyak ako ng iyak. So, ginawa nila, mga kababayan, may talagang, siniperate? May siniperate talaga sa aking bigas. Ako lang ang kumakain ng bigas. Hindi, yung sinaing na bigas. Yung bigas kasi. Ako lang, mga kababayan, yung kumakain. Kasi matalim sa lalamunan. What else na pwede nating alternative para mabuhay po tayo? We survive pag nagka-short sa bigas po. Kamote, kamoting kahoy, linsa, root crops, sa madaling sabi. Simulan na po ninyo. Simulan na po natin magtanim ng ganon. Para po, pasiguro po tayo. Kasi po, pag nangyari yon, sabi ko sa inyo, magkakagutom dito sa buong mundo. You just imagine if this will last for 18 months. The businesses will collapse. Daming mawawala ng trabaho, mga kababayan. And in fact, that is now happening
in America. Kahit dito sa atin, basahin ko po sa inyo. Para this is the report from CNN. Ito. Nasa timeline ko po siya. Mga kababayan, pwede ninyong tingnan. Sabi rito, mga kababayan, JP Morgan, report from CNN Business, New York. JP Morgan Chase CEO JP Dimon used his annual shareholder letter to detail just how bad he thinks the U.S. economy can get from the coronavirus pandemic. Dimon expects a bad recession. He wrote in the letter released Monday, saying that in the most adverse scenario, gross domestic product could plunge at 35% annual rate in the second quarter, and that a downturn would last through the rest of the year. The unemployment rate would spike as high as 14% in this environment. But Dimon added that this scenario is quite severe and we hope unlikely. Para din tayo, mga kababayan. Habang sinasabi natin ito, ayoko naman na mag-alala kayo, sinasabi natin sana itong dire prediction and projection by our economists in the world. Hindi sana mangyari po. Hindi sana. Sino ba naman ang magugusto sa ganon? Mawala ng trabaho, bagsak yung sasara yung mga negosyo. Kaya lang po, sasabihin ko sa inyo ng prangka. Kaya gusto ko na encourage ang bawat isa sa atin na magtanim para hindi tayo magutom. At least, back to basic tayo, may makukuha tayo. Kasi pag gutom yung tao, sabi ng ating Pangulo, they will become unruly and violent. Kaya daw siya hindi makatulong. Exactly, ganun kasi po yung plano ng mga demonyo dito sa ating mundo. Yung binasa ko po, kahapon, ano sabi doon ni David Rockefeller? We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis, and the nations of the world will accept the new world order. The collapse of the economy is not, mga kababayan, by accident. It is engineered. It is by design. Kaya po, nung mabasa ko na this could last for 1 year and 6 months or 18 months, alam na. Kasi nga po, yung plano nila, replace the old economic order with the new one. New economic order. They have to collapse the economy. This is engineered. Just like, mga kababayan, the virus, it is engineered. Kahit maniwala kayo sa hindi, sasabihin ko na po sa inyo, it is engineered. Why? Nagkaso nga po may kaso rito. Babasahin ko po sa inyo yung balita. This, this leads us, mga kababayan, dito sa susunod nating topic. There is a looming serious conflict in the world, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, that's the news from CNN. That is why, ito yung pag-uusapan natin sunod. There is a looming serious conflict in the world. Bakit po?
This is not to, you know, to add, burden sa pinapasana po nating problema ngayon. Kaya lang, kailangan ko itong i-share sa inyo mga kababayan para sabi ko nga, tama yung ating preparation. Kasi pag hindi ninyo ito alam, mabibigla lang po tayo, mga kababayan. The President last night, in his statement, if you read between the lines sa kanyang mga sinasabi, as I was telling you, hindi niya masyado binabanggit lahat. Pero, dang mabanggit niya andyan na niya sila. Putol-putol yung statement ng ating Pangulo, hindi niya dinidiritso. Kaya nag-aaway-awayan niya. Biglang pasok yung ganon. Yun dapat sana, yung discussion ng ating Pangulo would just focus on the COVID. Pero biglang pumasok yung conflict, yung possible war, mga kababayan. Kasi naman niya, pag walang gulo, sabi ng ating Pangulo, paano mabibili yung kanilang mga armas? The ammunitions. Yung cannons, tangke, sinong bibili nun? Nagets ninyo yung statement na yun ng ating Pangulo. So possibly, mga kababayan, siyempre, presidente siya, yung mga pumapasok na information sa kanya, natatanggap niya mga kababayan, more than sa mga naririnig natin. Kaya nagparinig na yung ating Pangulo, kaya lang hindi niya pwedeng banggitin ng diretso na topic niya kagabi. Now, hindi po nakakabigla ang statement na yun ng ating Pangulo kasi somebody here in this world is actually adding fuel to the fire. Bakit nasabi natin yon? And there is a looming serious conflict in the world. Laman po kasi siya ng balita ngayon. China is being accused, mga kababayan, of spreading the virus at gustong pamayadin. Tama yung Tagalog ko, pamayadin. Ay. Nasa timeline ko po siya. Breaking. This is from the ASEAN Military Defense Review. All India Bar Association files complaint against China in UNHRC for crimes against humanity. Kita ninyo? India's Bar Association and UK's International Council of Jurists filed the complaint together. The petition is filed against People's Republic of China, the People's Liberation Army, and the Wuhan Institute of Virology. The petition has demanded a probe into possibilities of biological warfare and imposition of reparations on the Chinese. The first step towards punishing China for the role in the global outbreak. So, may nanggagatong po ng gulo, mga kababayan. Sinasabi ko po sa inyo. May nanggagatong. Basahin ko yung full detail ng pag-file ng kaso.
This was published April 2, taking China to International Court of Justice over COVID-19. Scholars have claimed that China's conduct with respect to COVID-19 in the novel coronavirus SARS-CoV-2 violated international health regulations, in particular the obligations of timely notification and information sharing in Article 6 and 7. Had China complied with these obligations, this would arguably be exponentially fewer cases of COVID-19 today. This has led another scholar to state that China can and should be sued for the enormous damages they cause to the world, and to warn China that the lawyers are coming. Nevertheless, all of these scholars have one thing in common. They fail to identify a jurisdictional basis for an international court or tribunal to hold China responsible for this violation. You see, mga kababayan, in one report from Business World, Business Standard, dated April 4, COVID-19, a bioweapon, say jurists file complaint against China in UNHRC. So mga kababayan, di lang po pala tayo ang naniniwala na this could be a bioweapon. As I was telling you, may mga accusations na po ang Amerika through the Secretary of State, si Pompeo, accusing China of starting the virus. Then, China shot back, saying that the virus started from America. It's the American establishment ang nagsimulaan niya nito. You see? Ngayon, mga kababayan, saan pupunta ang ganitong mga development sa ating mundo? As I was telling you, there is a looming serious conflict in the world. A war is looming. Nabasa na natin yon. Kailan natin nabasa? Matagal na, mga 2 weeks ago. It was published by Newsweek. Statement from the American establishment, the American government. Anong sabi doon? The American government is preparing for the worst, for the COVID. Naalala ninyo mga kababayan, nang sabihin ko sa inyo, hindi ko maintindihan ikako kung bakit kailangan ng Amerika na ilipat yung Washington. And another story published by Russian television, nang daming nag-react nga ng i-post ko, sabi, ngayon kayo mag-react. Yung mga hindi naniwala doon at labeling it as fake news. Kasi yung mga sundalo ng Amerika, they're preparing to, transfer their troops, their elite, papunta sa mga bunkers. Sabi ko, bakit? Yung COVID ba? May mga dalang armas na pwedeng mapatay sila doon kung nandun lang sila sa kampo nila. And imagine, pati yung Washington,
They want to evacuate to the bunkers or to, secured area. Doon pa lang sa mga preparations na ginagawa mga kababayan ng Amerika, mababasa mo na, hindi lang COVID, mga kababayan, ang pinag-aandaan nila. Kaya pala kasi, naturally, anong magiging reaksyon ng China nito? You file a case, the Western powers, plus India, mga kababayan, nag-file ng kaso. Alam po yung intention nila nito? Just to promote the power, the emerging New World Order. Alam po ninyo yung mga ginagawa nila. Kaya may pandemic tayo ngayon. Hindi kasi umubra yung gatong nila sa climate change, global warming. O na yun ang ginamit nilang tool to force the world to unify. Hindi umubra, hindi naniwala yung mga tao. Alaan niya, hindi na matakot na 4,000 na yung nanonood sa atin. Hindi niya matakot yung mga tao. Nasanay na kasi sa disaster, mga kababayan. Ayun. Comes now this pandemic. At hindi na kontento mga kababayan, hindi pa nga tapos tayo sa pandemic na to. Comes now the predictive, nakuha ko na yung term, bumalik sa aking memorya. Comes now the predictive programming, that statement of Bill Gates in an interview. Makikita ninyo sa aking timeline. Sabi po niya in an interview, one-on-one, prepare for the next epidemic. Now, sasabihin ko po sa inyo, with this case filed, prepare for the next global conflict. Nakakalungkot po, this 2020, kaya nga po nang pinapanood ko ang ating Pangulo, sabi niya, di ko naman alam na itong ganitong emergency mangyayari sa panahon ko. Di man niya alam. Sino ang makakaalam nito? Na in this 2020, magkakagulo po tayong ganito. The world, the entire planet is on standstill. In the economy of the world, and every family is on the verge of collapse, and we are on recession. Hindi po ako ang nagsabi niya na, hindi man po ako economist. Quoting the best minds, mga kababayan, sa economy ng mundo. Yan ang sinasabi nila. The analysts. At makikita ninyo, mababasa ninyo sa mga periodicals nila. Basahin ninyo yung The Economist. Ayun ang topic, mga kababayan. Dito sa CNN Business, iyon ang topic. So, that's the reason why, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, magtanim po tayo. Tanim tayo. Back to basic. Yung after the quarantine, or kung hindi matapos yung quarantine, may quarantine pass man lang, then, your spare time, lahat ng time natin ngayon, spare eh. Wala man tayong ginagawa, nakanganga lang tayo sa loob ng bahay. Kailangan nating gumalaw, mga kababayan. And I tell you, ako po ay nananalangin sa ating Panginoon. And
I encourage everyone to pray. Very, very hard. Sana naman po, hindi mangyari na may COVID na tayo, tapos nagbabarilan pa. Nagigira yung mga bansa. And we appeal to these powers. Enough of the COVID. Please. I know, we believers, the Christians, you have that objective of control. And your target date is 2030. We know that. Yung target ninyo for total control and enslavement, sinasanay lang ninyo kami ngayon with the COVID and justifying your actions. And we surrender all our rights. The rights to movement. Because of COVID, we were convinced that it is for our good that we stay at home. Tama din naman, pero alam namin po yung motibo ninyo. Kinokondisyon ninyo kami na maging ganito kami. Kasi ganito talaga yung gusto ninyong mangyari. Kung totoo yung sinasabi ni David Icke, in 2030 mga kababayan, all people of the world will be microchipped with artificial intelligence in which you cannot decide on your own anymore. Kasi yung artificial intelligence will, alter your mind. You become submissive to the powers that be all the time. And you cannot refuse. You don't have power to refuse. You will act like a robot kung maniniwala tayo sa sinabi ng isang New Ager. Alam niya New Ager yun. Dito naniniwala kay Jesus Christ. Sabi ko, this is total control. Ano sabi ni David Rockefeller? We are on the verge of a global transformation. All we need is a major crisis in the nations of the world will accept the New World Order. Kaya bantay po tayo. Tatanggapin ng mga tao sa buong mundo ang lahat ng rekomendasyon ng New World Order. Ang namimirentira po ngayon, front, as their front, mga kababayan, WHO. Siya na ang gobyerno. Wala nang mga gagawa yung ating Pangulo. We appeal to the DOH. Yung Japan po, nakadevelop na sila ng gamot, sabi nila. Baka naman po, pwede ninyong papuntahan yon, Secretary Doke. I appeal to you, huwag masyadong tiwala sa WHO po. Kasi yung WHO po, ang funder pala niyan, si Bill Gates, ang pinakang malaki na funder. Alam na. Ngayon, mga kababayan, ito pong sunod nating sasabihin sa inyo na balita. Nag 4,100 na. Hindi tayo aabot yata yung lumampas tayo ng close to 5,000. Di bale? Next Monday naman ito. Gusto ko lang itong ipaabot sa inyo para alam ninyo na ganito pala pinag-aandaan ang COVID in other countries. Pero dito sa atin naman, ayaw kong ganito yung paghanda natin. Parang nakakakilabot po. Sa Amerika,
300 body bags na daw yung inire-ready doon. Matindi. Dati 100 body bags. Ecuador City runs out of coffins amid COVID-19 crisis. This is the report from Manila Times. Soaring numbers of COVID-19 deaths in Ecuador. Ecuador's second city, Guayaquil, have led to a shortage of coffins, forcing locals to resort to using cardboard boxes. Kita ninyo. City authorities said on Sunday. Authorities in the Pacific Port City said they had received a donation of 1,000 pressed cardboard caskets from local producers and delivered them for use in 2 local cemeteries. It's so they can meet demand. Sabi po ng spokesman ng lungsod. Businessman Santiago Olivares, who owns a chain of funeral homes, said his company was unable to keep up with the demand. Ito kasi pong purinarya, ito yung hanap buhay na hanap patay. Kakaiba po ngayon yung hanap buhay. Ang nagbo-boom ngayon ng na hanap buhay, yung hanap patay. Ano anya yung hanap buhay mo? Hindi anya hanap buhay kami, hanap patay kami. Nasa purinarya niya ako nagtatrabaho. Kasi may komisyon kada patay. Kaya minsan dito sa amin noon, may agent pala sa ospital. Hindi pa nga po na puputol yung hininga, may nasumusukat na. Sukatan na. Sukatan mo na niya yun, hindi na yun makaligtas. Mamamatay na yun, sukatan mo na. Nakabantay na yung taga-purinarya, may kontak pala, bantayan mo na niya yun. Tay na yun. Tawagan mo niya ako pag... So, pag inanap mo yung bangkay, asa na niya? Kinuha na niya yung purinarya na. Wala pa naman na niya kaming tinatawagan na purinarya. Kinuha na niya. May INT pala doon. Alam niya. So, hindi na sila. Di kaya, mga kababayan. I sold the 40 that I had at the downtown branch and 40 others from my headquarters. I had to order 10 more at the weekend and they've run out, sabi po ni Olivares. That's in Ecuador, mga kababayan. And it will be the scene in many nations of the world. In Italy, ganun po yung nangyayari. Sa Amerika po, hindi na taol. Body bags. Diretso na sa incinerator. Wala na. At ang nakakalungkot because of this COVID, wala na din po yung negosyo ng yung kailangan paglamayan. Walang lamay na po. Diretso na sa incinerator. Bibigay sa inyo siguro, abo na, yung mahal sa buhay ninyo. Nakakalungkot talaga po itong nangyari sa atin. That is why, kailangan po natin magtulong-tulong. Kanina, nakita ko yung video ni kabayang Elizabeth Oropesa, umiiyak. Hello, Madam Elizabeth. Oropesa, palaging bumabalik siya dito ngayon kasi di na siya busy yata sa mga teleserye. May talent din pala si Elizabeth Oropesa mag-painting. Nagpi-painting siya. May mga kwan siya rito. Display. Umiiyak, appealing to the Filipino people, especially yung mga kalaban ng gobyerno na kahit nasa gitna tayo ng crisis,
Ginugulo pa ninyo. Magkaisa na daw tayo. Magkaisa tayo. Tulungan na lang po tayo kasi we belong to the same ship. Pag hindi po natin inayos yung sagwan, lulubog tayong sabay-sabay. Lulubog tayo rito sabay-sabay. Kaya, we appeal to you, tumigil na po kayo. Tumigil kayo. We appeal to you, Dilawans. Nakita ko si Risa. I acknowledge Risa. Kaya lang, kahit hindi ako kumbinsido sa iyo, salamat. Nakita ko may pinipicturan kang may rini-ready ka for the senior citizens. Okay, maganda yun. So, mga senior citizens po, hindi ko alam kung saang lugar niya yon dadalhin. Basta, nabanggit niya doon sa post niya, nagpapak sila ng relief for the senior citizens. That's good, Risa. So, yun na muna ang gagawin mo, Risa. Tigilan mo na muna yung AGK, yung human rights, tigilan mo na ninyo. At huwag ka nang makisali dito sa House Duterte movement. Kasi laging nasa bibig mo yon, baka yung mga tao mo kasama dito sa House Duterte, ang sigaw kasi ng mga tao ngayon, di man po House Duterte. Kayo lang yung House Duterte. Ours Duterte. Duterte is ours. Tigil-tigilan na po ninyo. Tulong-tulong na tayo muna sa pag-asikaso sa pangangailangan, especially kayo na mga opisyal ng gobyerno. Pinili ninyong maging opisyal di. You lead. And paki-allocate na po ng 2 months man lang. We solicit from your salary, support from your salary, shell out at least your 2-month salary. Nakailang taon ka na, Senator Risa? Malaki-laki na rin yung yung naipon mo siguro. 2 months lang naman. And again, to the senators, ganon yung ating appeal. Sana, itong appeal na to sa inyo, talaban na po kayo. Huwag na palusot. Bong Revilla, huwag nang palusot. Huwag na magalit kay Yorme. Huwag na. I-call mo na lang yung challenge ni Yorme imbes na dumipensa ka pa. Tito Sen, ganun din. Napakayaman ninyo. Ilang taon ka na, Tito Sen, as senator, 18 years ka na yata eh. Pabalik-balik ka dyan sa Senate. Diba? Vice Mayor ka dati ng Quezon City. Matagal rin before ka naging senator. Huwag na, magpalusot pa. Lalo ka na ping dyan sa lugar mo, sa Cavite. Dalawa kayong senador dyan eh. Hindi ko maintindihan, dalawa kayong senador dyan. Bong Revilla, tapos Ping Lacson. Ang dami pang reklamo tayong natatanggap galing sa mga barangay. Nakakahiya, di ba? Imagine that. Kung kami rito, okay lang sa amin kasi wala kaming senador. Wala kami ritong senador sa Albay. Yung senador na taga-Albay na naalala lang kung eleksyon, wala na rin.
sa pwesto si Trillanes. Yan lang yan. Yung isang senador na Bicolano, nasa kulungan pa. Wala. Iriga yun, Kamsor. Di ba? Mga kababayan, so that's it. Mamaya mga kababayan, yung inyong mga reactions, maraming salamat. Yung top views natin, number of views, umabot tayo sa 4,200 yata. Saan ito galing? Itong mga leaders na nagdidikta sa atin, saan sila galing? Sino sila? Makikilala po ninyo kung sino sila. The deep state of America is controlled by all these occult believers. The United Nations, mga kababayan, na has influence sa atin through the WHO this time at yung mga human rights groups dito. Galing po ang kanilang mga pananaw sa occult belief nila from ancient time as written in Genesis, mga kababayan. In the dream of man to dethrone God, mga kababayan, galing po siya sa inspirasyon ni Satanas. Galing po siya. And these people dictating us the powers, sila po ang inspirasyon. Tama ang Bible. We're wrestling not against flesh and blood, but against powers and principalities, dominions in higher places. Kaya nga po yung ating Pangulo, ang akala kasi ng iba, yung ating Pangulo, ungodly, di naniniwala sa Diyos. I tell you po, narinig ko mismo sa ating Pangulo, kagabi sa kanyang speech, ang sabi niya, sa Diyos tayo maniwala niya, I believe in only one God. Di niya padaan-daanin diyan sa mga santo. So, ibig sabihin niya, he believes in the true God. Kasi totoo naman yung sinabi ng ating Pangulo. Wala niyang marumediator ng mga santo-santo sa akin. I have to pray to God directly. Maraming salamat, Mr. President. And please continue on searching of the Word of God. And please ask Mijaldea. Kasi former pastor si Mijaldea. You will be guided accordingly pag lagi mong kausap si Mijaldea. And si Pacman. And I think the Holy Spirit is working with the President. And I appeal to you, Mr. President, please reconsider your statement last night about vaccine. Tingnan mo muna, Mr. President, kasi yung bakuna pong sinasabi ninyo na ito niya yung solusyon, baka po yun ang problema. Hindi solusyon. Ha? Patingnan muna po ninyo. Lalo na po yung bakuna galing kay na may kasamang ID, digital ID. Yung bakunang pinopost po ni Bill Gates, yun ang delikado, Mr. President. So dito tayo sa inyong mga reactions, mga kababayan. Yan, kunin mo na, Kuya, para... Nag-thank you na ba ako sa chat? Gold crown. May mata di nakikita, may paa di nakakalakad at ang gustong dasalan ni Damaso. Emmanuel means God is with us.
Amen. Thank God for the life and thank you for telling the people about this time. Sige. Si Rico Maniquez may comment kanina. Downloadable kasi ang mga forms po dito at bawat forms may control number to avoid duplications, then fill out. Send po sa post ng delegated by government for processing. May option ng applicant whether bank transfer or check issuance. Siguro sa Hong Kong siguro yun. Sa inyo? Okay. June Lasiste, karumaldumal sa tunay na Diyos. Paglumod tayo sa mga ribolto. Hindi man po lumod si President Digong yata sa mga ribolto. Wala man yatang kaharap siyang baka pinagsabihan ng kanyang asawa. William Manaig. Pwede sana kuya si Francis sa Senado kaso wala siyang interes sa politika, Kuya Dan. Sino? Si Francis. Tigtutulak mo ba ito kanina? Francis Leo. Iwan ko. Itulak natin. At least siya namigay. Baka kung makaposisyon siya maging senador ng ating bansa, hindi na kumobra ng sweldo. Wow. Di ba? Pera yun eh. Hindi na kailangan ng sweldo. Pamigay sa atin. Bawat sweldo may tulong. Okay. Gids Fitter, ang population natin ay 110 million. 18 million lang ang nakatanggap. Hindi po. Ang 100 million pong sinasabing population, individual person yon. Families, 26 million families pala tayo. Ngayon, ang bibigyan 18 million. Okay po. Hindi po family yung 118 million. J. Dupri, dapat kasi suportahan ng gobyerno ang mga farmers at fishermen. Hindi kailangan mag-import farmland ang Pinas. Ronaldo Hardiniano, siya nga pala, Sir Dan, bakit parang tahimik si Congressman Lagman? Pitikin mo nga na rin yan si Lagman. Si Lolong. Ay, Lolong! Where you na? Dito na mi. Dito na mi. International Director, prayers tayo mga kababayan. In the way ni Lord ay higher kaysa human wisdom or human ways. Maraming salamat po kay Lan Neto and Nick Borromeo. Yan, galing kay Mrs. Pati si Barry Jackson, very active man mag-moderate sa mga comment. Si Emmanuel. Sir Dan, bakit si Senator Manny Pacquiao tahimik lang pero nauuna pang tumutulong palagi lalo na pag may krisis na sa bansang Pilipinas? Kuan po yon, feel na feel niya yung paghihirap ng mga Filipino kasi nasubaybayan natin kung gaano ang paghihirap niya. Di ba? At paano siya naging bilyonaryo. So with that, plus pa naging Christian siya, mga kababayan, sabi niya, hindi natin ito madadala doon. Itulong natin. Pag may kakayan tayong tumulong tayo. Kaya, nauna pa. Kahit anong crisis po, laging nauna yon. Bagyo, lindol, baha. Laging nagbibigay. At kahit walang okasyon, birthday niya, halimbawa, at walang okasyon. May okasyon pala, no? Namimigay din ng pera. Fe Elizabeth Anthony, dito sa Denmark, akala namin sa April 14, okay na, makalabas na kami. Yun lang, stay home kami. Nadagdagan up to May. So sad. Pati churches sarado pa kaya online lang, sir, ang service namin. God bless to all. Sa kwan nga, may nag-chat din sa atin. Sa Canada, 2 months talaga. Ngayon, ito yung pigaditan, ano? Ito yung inaalala ko. Kasi,
What if? Ayoko ng ganito, ha? What if after April 30? Kasi may mass testing po eh. Lalong dumami yung infection. Sana wag. Tapos, magre-recommend na naman yung WHO. Anya, extend natin. Inuunti-unti tayo. Hindi na tayo makalabas ng bahay. Tapos, mga kababayan, nagbibiro nga yung aking anak, si Kuya, binibiro yung anak kong bunso. Baka niya next year ka na maka-school. Hindi natapos. First semester. Second semester ano? Tapos na pala yung first semester. Second semester, hindi natapos. Alam yan. Malungkot. El Sali, ito ang paniningil ng Diyos sa mga tao. Hindi nagsisisi ng mga kasalanan yung mga mauna kunin dahil ang Espiritu ng Diyos bumisita sa nation ng bayan at barangay. Sige. Pederino Francisco, target po ba ng WH ang 50% ng population? Sabi po ni tulad ng sinabi natin dito, actually nauna na tayong mag-discuss nito rito. You can see the target of the globalists, how they want to reduce, how many yung gusto nilang i-reduce na population ng ating mundo. Ang sabi doon, 11 lang daw mga kababayan doon sa 500 million. Kung 500 million, 7 billion po tayo. So, 6.5 billion ang dapat mawala. In balance with nature. Nasusulat po siya doon sa Georgia Guidestone. Tingnan niyo po. I-search ninyo. Hindi biro po itong nangyayari po sa atin. Kaya nga, tingnan ninyo rito. Anong lumabalabas sa balita? China was accused of spreading the virus. Ang tawag nga ng iba dito, mga kababayan, including Trump, kaya lang binawi ni Trump, China virus, it is a bioweapon. Hello po? Opo. Sige po. No problem, sir. No problem. Opo, pwede po yung local, LBC, pwede. Opo, pwede. Sige, padala ka na lang po. Sige po. Si Dante Maravillas, yung kausap niyo po. Si Dante Maravillas, opo. Hindi, yung nakikita po ninyo, hindi si architect, yung nakikita ninyo sa live streaming, yung nagpo-programa sa YouTube. Opo. Okay lang po, walang problema. Ikaw na. Okay. Arnel Brian, Sir Dan, good PM. Kinukonsider mo po ba ang inyong pagsuri ng tamang araw ng pagsamba at agenda ng One World Religion, ang Sabat? God bless po sa inyo. Noraisa Rimpa, Sir Dan, dito po sa Saudi, 24 hours po ang curfew. Nagsimula ngayong araw lang, Sir Dan. Tapos may 10,000 Saudi Riyals ang penalty po dito pag nahuli. Ikukulong pa nila, Sir Dan. Sige. Mahal, 140 pesos ang penalty. Grabe. So, Buknoy. Nick Dan na po. Hug na rin po. Salamat. Macbiti, tanong lang po, if true po ba na may mga hayop na nagkakaroon ng coronavirus? Ganito siya. May mga reports na ganon, na pati aso ay na coronavirus. Now, itong unang mga balita na yung virus nga po galing sa hayop, sa paniki. Di ba? Sa ahas,
then na-transmit sa tao. Doon sa Wuhan, di ba yun ang unang kwento? From animals to human, and human to human transmission. Yun ang mga kwento nila, pero ngayon may mga lumalabas na hindi naman talaga ganon ang nangyari. And that's part of the case filed against China, that this could be a bioweapon. Ngayon, ang i-determine kung totoong bioweapon ito, paano yon mga kababayan nakawala doon sa Wuhan laboratory? Paano? At kung nagka-virus doon, saan galing yung virus? Saan? So, yun ang magiging laman ng mga investigasyon. Pero, to tell you the story about it, ito palang virus as revealed by, nakalimutan ko na yung, pero nasa timeline ko siya. It was revealed to him in 2011 na yung China will be attacked by a virus. Nag-usap-usap daw doon sa City of London. 25 people, including religious leader. They want to spread virus sa China and Iran. They want to target China and Iran. Una yung China kasi umasinsong masyado yung China. Competing country. Pangalawa, yung Iran, kalaban kasi yung Iran. And hindi na mangyari, yun ang kwento nila, hindi mangyari yung gatong nila na pag-awayin mga kababayan, yung mga Arabs and Jews to fuel, to unleash the conflict, the long-standing conflict. Gusto nilang palalain. Bakit gusto nilang conflict? Yung paliwanag ng ating Pangulo kagabi, that's a clear answer, sabi ng ating Pangulo. Gusto nila ng gulo kasi sino yung bibili ng armas nila? You see? Ganun po mga kababayan dito sa mundo natin. Maria Perez, hello po, watching from Dover, Delaware. Rion Inikose, sa Japan po nga po, today lang maglalabas ng emergency kung talagang concerned sila sa buhay ng tao, hindi na dapat pinalala pa. Pasalamat po tayo sa Pilipinas, maagang nag-lockdown. Yun na nga yung problema natin dito. Nung i-quarantine, As Duterte pa rin. Nung walang quarantine, As Duterte. Los Biminda Gamboa, Sir Dan, kaya dumarami ang nagka-COVID dahil sa sinabi nila na di kailangan ng mask. Kaya ayan, milyon na ang namamatay. Tas sila magsabi gumamit ng mask from Dubai. Yan ang sinasabi natin noon pa. Mary Ann Aquino, please continue to discuss about the deadly vaccine because this is the next globalist agenda. Thank you for saying the true agenda of this elite. Riliera, Sir Dan, gwapo ni Kuya. Kaya sa susunod na eleksyon, itulak natin si... di ba nabasa mo na to? Hindi pa. Francis Leo Marcos, watching from Tucson, Arizona, USA. Doon sa amin, 3 sila sa isang bahay. 1 lang binigyan ng DSWD, sir. Mary Ann Aquino, Bill Gates first. We've got population. The world today has 6.8 billion people. More than 7 billion na po tayo. That's headed up to about 9 billion. Sabi, mga 9 billion sa 2030 yata or 2040. Now, if we do a really great job on new vaccine, we could lower by 10% negative. Ano, bakit negative 10%? Sige. Ronaline Agnaya, good noon Sir Dan. Walang balak na tatakbo si Sir Francis Leo Marcos pero baka mag-magic ang buong Pilipinas. Walang mahirap, pantay lahat ang tao. Thanks, Sir. God bless.
Aries. Amen. Lagi po nating pinipray na bigyan ng Lord ng wisdom ang ating presidente. He is appointed by our God, so he is anointed for his people, the Filipino people. Gold crown, pang number 32 lang tayo sa maraming bansa na biktima ng corona. Oo nga po. Darrell Bautista, yes po, Mr. President, please reconsider regarding the vaccine. Mas the best ang alternative medicine like herbal plant na pito-pito, guyabano, mangosteen at BCO. Rayon Enicose, pasalamat po ang Pilipinas talaga kay PRRD na naging presidente. This time sa mga nangyaring krisis ngayon, yan palang nakikita na mahal ng Dear God ang Pilipinas. Ano sabi? Jose Rosal, Sir Dan, itulak din natin si Lenny sa Inodoro. Wag na muna natin. Tigilan na muna natin kasi may tulong din. Tumutulong din si Lenny. Carmencita Acido, Ophirian Heritage Conservatory, Sir Dan. Dito naintindihan ang about sa Babylon. Okay. Punay, mag-live ka po ba bukas, Sir Dan? Tingnan natin yung mga balita kung kailangan nating mag-live kasi ano na Miyerkules Santo na. Pwede pa. Pwede pa tayo. Carlo Lasala Donato, dumating ang Misaya. Ay, mali. Imagine nyo kung si Panot ang presidente ngayon, sigurado patay tayong lahat. Sasabihin lang naman, bahala kayo sa buhay ninyo. Buhay pa naman kayo, di ba? Dito namin. Yan naman ang sasabihin nun. Amanos na tayo. Tatay ko namatay eh. Yun ang sasabihin nun. Shinsi Kogyo, hi Kuya Dan. And Kuya Konnichiwa from Japan, the best way po para maagapan ng COVID. Inumang apple cider with lemon juice. Pinakang the best po yan. Rayon Enicose. Pero pangalawa po ang Pilipinas sa Asia na maraming COVID. Infect po kaya wag na muna po tayong pasaway. Number 1 yung Malaysia. O ngayon, mga kababayan, okay na siguro. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas naman, pag may mga magagandang topics na kailangan nating pag-usapan, we will go live. Pakiko na lang po natin, pakishare na lang ninyo ng ating live streaming. Kuya? Maraming salamat po sa nanood ng broadcast natin ngayon. Please don't forget po na mag-subscribe sa ating channel, Jelon Maravillas. Pati rin po sa isa pang YouTube channel, Team Nostradante. Para po sa gusto mag-order ng Fermax Cream, please contact us sa number na 0908-655-3757. Pwede niyo po kami i-contact sa Viber, WhatsApp at Messenger. Nasa description po ng video na ito ang aming link sa Facebook. Pwede niyo po kami i-message sa Dante Maravillas Vlog, Dante Maravillas, Nostradante at sa account ni Mami Bella Bermundo Maravillas. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Madali lang. May mga kwan pala dito. May mga reactions din sa anong tawag dito? Anyway, next time na to. So mga kababayan, this is your host, Dante Maravilla sa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Bye-bye po mga kababayan.